I was thinking about the rallies, the protests that happened yesterday, and we're really hoping na lahat ng salubin ng taong bayan, it's not for nothing, that the government really will listen to the cry of the Filipino people, that justice will be served, that we will end graft and corruption, na wala na talagang lugar yung failing system of the government in our time today. Kasi sa totoo lang, we have to hold the government officials, the contractors, lahat pa ng mga maliliit na hindi natin napapangalanan, we have to hold them accountable for the things that they've done. And while it's true that a huge chunk ng nangyayari sa bayan natin ay dahil naman talaga sa mga pagkakamali ng mga leader na inilagay natin dyan sa pwesto. But I hope we do not forget, the nation is only as strong as its citizenry. A huge chunk may be because of the government officials, pero malaking parte pa rin mangyayari sa bayan ay dahil sa mga tao. Kailangan natin maintindihan that accountability is such a big word today, but accountability is not only for those who are in government. Accountability is also for us. One day, we will all be accountable kung ano ba talagang nangyari sa bayan. Kasi sa dulo, tatanungin, ikaw ba? Anong naging parte mo? Naging mabuti ka bang Pilipino? Yes, pwedeng lahat tayo pumunta dun sa EDSA, pero what will happen after that? One day, mapapalitan yung mga government officials na nakaupo ngayon. Mapapalitan ng next generation ng kabataan. Pero yung tanong, yung kabataan na meron tayo ngayon, ano ba yung values? Kasi malaking pagnanakaw na nangyari sa gobyerno. Malamang nagsimula yan sa isang maliit na value. Yung mga kabataan ba ngayon naiintindihan na mali ang mangupit, na mali ang magsinungaling? Yung mga flood control projects na yan, one day, aayos yan because we will be able to put the right people who will handle those projects. Pero tayo ba bilang Pilipino, hindi pwedeng aasa lang tayo lahat sa flood control projects pero nagtatapon pa rin tayo ng basura sa daan, na binabarahan pa rin natin yung mga drainage sa kalsada kaya wala talagang mapuntahan yung tubig. Marami sa atin sobrang lungkot na nasisira na yung kalikasan, pero ano bang ginagawa natin? Pero yung maliit na lugar na pinagkatiwala sa atin, yung mga sarili nating bahay, nalilinis mo pa ba yung bahay mo? Nalilinis mo pa ba yung sariling bakuran mo? Because our houses, our condos even, it's our own part of the environment. It's our own part of the world. At responsibilidad natin na pangalagaan to. Hindi ako nanggagaslight and definitely I'm not pro-government. For the past days, iniiyak ko talaga lahat ng nangyayari sa bayan. I really hope we find justice sa lahat ng mga kaguluhan ng nangyayaring to. Pero sana matuto na rin tayo mga Pilipino. It's not just about those seated officials, because the real power rests on us. And if power is entrusted to us, what do we do with that power? Are we becoming better citizens? Are we becoming better people? Are we becoming kinder? Are we becoming more responsible? Are we becoming the kind of Filipinos we demand our leaders to be? Makain din pala ako ng cake, kaya marami akong sinasabi. Alam nyo ba, gawa ko tong cake na to. Oh, di ba? Parang masarap. And yes, masarap talaga siya. Anyway, ang gusto ko lang talaga sabihin ay hindi natin i-tolerate ang lahat ng panlulokong ginagawa sa atin at pagod na tayo sa ganitong uri ng sistema. Pero hindi lang to tungkol sa mga nakaupo sa gobyerno, tungkol din ito sa